para masanay ka, kailangan mo talaga siyang gawin. Tsaka isipin talaga, conscious effort na, okay, ganito yung ganitong drill, ganyan. Yung mga to, sobrang competitive. 6 balls namin, 6 balls lang sila. Tapos pag ako na, sis, no joke, 20 balls. Kinwestiyon ko talaga yung sarili ko. Like, ano ba, kaya ko ba dito sa team na to? Or, bakit, basta, dami kong questions. As in, pag uwi ko talaga, sabi ko sa nanay ko, ma, please, ayoko mag-usap tungkol sa volleyball. Hindi, pero yun, so talagang isa rin si Toti sa mga taong sobrang komportable ako. Na sabihin lahat, and mag-open up. Alam mo yun, parang di ako takot na sabihin sa kanya kung ano talaga na-feel ko. Parang kung down na down ako, wala akong confidence sa self ko. 100 to 0 real quick. Ganon din. Kasi parang, Toti, I need help. Parang ganon. Kasi, ewan ko ba, feeling ko, naiintindihan niya ako. Kwentuhang di mo pagsasawaan. All-in-one life success stories na mapapasana all and inspire ka. Ito ang podcast na pakikinggan mo sa almusal, tanghalian at hapunan. Ito ang PB&J, hosted by Gemma Galanza and Ella De Jesus. Peanut Butter and Jella, brought to you by Arena Plus Sportsbook. Dito, sama-sama sa arena. Okay, hello. Hello, my love. Ay, taray. So, love. Yeah, so welcome sa atin dito sa bago nating podcast. Excited ka na ba? Excited ako kasi ito yung first na natin. Parang outside volleyball, di ba? Yes. Ito ang ating first, ano ba nating tatawag dito? Challenge. Oo, and dito natin na malalabas na yung lagi nating mga chikahan outside volleyball, 'di ba? So lagi kami nag-uusap. So ngayon magagamit natin dito sa podcast na 'to, 'di ba? Yes. And dahil diyan, syempre gusto natin bonggang-bongga ang ating podcast. So, alam mo tong guest natin? Ano to? Sige, i-describe mo yung guest natin today. Sa totoo lang naiinis ako sa kanya. Nakakainis tong taong to. Alam mo yung clue na yan, alam ko na agad kung sino. Ay, sino? Pero eto ako kasi, yung guest natin today, ano to best friend ko ba to? Feeling best friend mo. Feeling best. Inggitera. Feeling best ba to? Hindi, inggit ka sa kanya. Ay, ako ba? Parang inggit naman ako sa lahat. Oo, kasi pag may sakit siya, may sakit ka din. Gano'n. Naghahawaan kayong dalawa. Pero love nyo naman yung isa't isa. Ikaw, love mo ba to? Hindi ko siya love. Hindi namin love ang isa't isa. Pero i-guess namin siya dito para ma-feel naman niya na onte na love ko siya. Okay, so ipakilala na natin ang ating guest for today. Okay, so ang ating guest, first ever guest dito sa podcast natin, I see Miss! Take that down. Okay. So ang unang-una naming guest dito sa podcast namin, I see, Tots Carla. Sorry, tawa ako. Hindi ko kalaya. Hi, Ate Els! How are you? Tayong dalawa lang dito. Podcast na ni Ate Els, no? Okay. Tama. Ay, kakampi ako, sorry. Oo, dapat kakampi ka sa akin. Hala, ang bilis naman. Wala, may kampihan agad. Wala pa. Oo. Unang sentences ko pa lang. Hindi kakayanin ni Toti kasi titingin lang ako sa akin na agad kakampi sa Ella. Siyempre, nakakatakot titingin na yun, diba? Titingin lang po, nanginginig na yun. So, Parang Toti, ikaw? kamusta ka naman ngayon? Okay naman. Actually, nabudol lang ako sa podcast. Wala kang choice. Oo, Wala akong choice kasi dinaan ako sa relationship, family, friends. Di ba best friends tayo? Actually, sinabi ko kay Toti, di ba love mo naman ako? Diba? Yan ang bungad niya. Yan ang bungad niya. Oo, Bakit? sabi ko, Nandito ka dapat sabi ko, ikaw ang kumausap kay Toti pa kasi pag ako hindi siya maniniwala. Tsaka hindi yan oo pag ako. Nakakatawa pa. Nag-message siya, sabi niya, Toti, sabihan mo ako pag sa Monday kung pwede ka. Tapos, inisip ko, papapayag ba ako dito sa podcast na to? Tapos sabi niya, sabihin mo nga kasi i-reserve lahat. Ganyan. Sabi ko, ay, kawawa naman to. Sige na nga. Hindi kasi Sige na nga sa Monday. Go na ako. Sagot niya kasi sa akin, pwede sasabihan kita sa Sunday pa after ng laro. Ay, kung sinabihan kita after game, baka. Okay. So, buti na lang, nadaan siya sa Sumagot na siya kaibigan. agad. Thank you, Tots, ha? Thank you. Kahit para Si sa Ate kanya Els na. to, ikaw. Okay, fine. Okay. So, ano pag-uusapan natin ngayon?
Siyempre si Tots Carlos. Kikilalanin natin yan, Oo. di ba? Meron pa ba kaming hindi alam sa'yo? Meron pa ba? Kayo wala na. Ang mga tao. Oo, well. Di baka may tinatago ka pa, baka alam mo yon may nasa loob ang kulo. Hala! Chismis. Cheese pala to. Hindi, pero ayun nga, syempre gusto malaman ng taong bayan ang katotohanan about kay Tots Carlos. Huy. Katotohanan. Pero kayo ba, nag-abot ba kayo sa UAP? Oo. 2 years ba? 2 years, oo. Pero matanda ka rin ng 2 Ay, years. sorry, matanda ka naman talaga. Kala mo napakalayo na. Wag nyo na ako isali. Kasi ako, hindi ko naabutan ng Toti. Hindi ko na naabutan ng Oo. Toti. Pag alis Ikaw na, lang. si Ate Laila lang naiwan. Kasi- nag-abot kayo nila. So, pagka-graduate ko, Oo, tsaka... ang pinaka hindi ko makakalimutan. Kasi di ba 2 years kayo straight nag-champion. Tapos, kayo atang first nakatalo sa kanila. Ay, totoo ba? Ako wala na ako nun. Nandun si Ate Nicole Chamson, Oo, yun nata yung Kat first ever Versola. nag-ano kami. Oo. Final Four. Final O Four. di ba alam ko? First year. Kasi talaga, promising ang nila, ang team nila na Puro promise kami. Promise lang. Oo, kasi nandun si Isa, di ba? Ang ganda ng performance talaga nila. Pero nung college kasi, ang memory ko kay Toti, ano pa siya eh? Long hair. Oh, long hair, di ba? Oo. Talaga. Diana May pa siya. Please, wag po tayo maglabas ng mga pictures na wag na po nating balikan na nakaraan. Please lang, RV. Hanggang Motolite, di ba? Oo, Motolite. Uy, oo. So, kailan ka nagpa Yun, yung Motolite na ako. So, yan ang transition mo. Yung, Tots Carlos na siya talaga. out na ako. Buong college. Pagdating ko ng UP, di naman ako nagpigil. Di ko naman pinigilan kung ano nararamdaman ko. Parang di naman. Hindi ka naman nagpigil. Oo. Tapos, never ko na-imagine talaga na magpapagupit ako. Like, sabi ko, ayoko magpagupit. Ganyan. Tapos hanggang sa fourth year college, tapos Motolite na ako. Parang naiingit na ako kay La Aragalang, kay Kim Fajardo. Parang, gusto ko rin ng ganyang hair. Diba? So, nagpagupit ako. Tapos, kinalabasan ng hair ko, hindi ko nagustuhan. Medyo mahaba pa yun. Please, again, do not show pictures. Ano ba, tita? Tita. Parang tita pa siya. Oo. Dapat pala Tita talaga. Promise. Yung medyo mahaba, yung patilya ko, hanggang dito pa. Yung mga Justin Bieber vibes. Ganon. Oy, pero yun naman kasi ang uso dati noon. Oo, ano yung tawag doon? Pixie cut pa yung tawag doon. Basta yung mga gupit nila Aragalang, kasi yung picture niya yung, hi, Ara. Yun yung pinagaya mo. Oo, sabi ko, ganyan yung puto. Kasi Taray. gwapo-gwapo ni Aragalang, di ba? Please, ito po. Sis, hindi maganda sa akin. So, kinabahan ka nung nagpapagupit ka? Oo. Kinabahan ako. Tapos parang sabi ko, ano ba itong buhok ko? Nagpa-fly away. As in, meron papunta dito, As in, hindi ko alam ano gagawin ko. Hindi naman ako nagba-blower din. So, parang pag natuyo, sis, hindi ako masaya. So, yun. Tapos, pinakat ko na siya na mas maikse. Itong cream line. Oo. Cream Wait line. lang, bago mag-cream line, medyo mahaba pa yung buhok ko. Kasi nag-pandemic, di ba? So, nagpapagupit lang ako sa amin. So, ganyan lang, ganyan. Tapos sa cream line, nakakahiya kasi pag cream line ka, tapos hindi maayos yun. Yung looks mo. Oo. Madjudge ka kasi kapag Kasi di kaganda ng mga teammates ko, sis. Sila Ate Lai, ang lilinis. Tingnan mo naman, sis. Every week, nagpapa-derma. Pero dugyot din tayo dati. Oo, huwag ka mag-alala. Dugi tayo. Dumaan din kami sa Pero, pagka-dugyot. inaasar ko nga si Sir si Sir Alan. Sir, ang nakukuha ko sa cream line ay Ano? maturity at yung character development at physical development. Kala ko sasabihin niya, pambubuli. Number 1 ang pambubuli. Oo. Siya Pero- kasi ang number 1 na nabubuli sa team. Oo, lahat sila. Favorite ako. Oo. Lalo na si Ate MG. Eto, pag naaawa na si Ate Els, medyo kakampi na yun sa akin. Pero si Ate MG, walang awa talaga. Except for game day. Pag game day. Kasi kayong dalawa lang nagsasalbahan sa isa't isa. Oo. Ate MG, sasamahan pa ni Ate Den. Tapos meron pa ako. Actually, dumagdag si Den. Si Ate Den pa lalo. Oo, parang same level sila ni Ate MG. Si Pons din minsan eh. Oo. Si Pons lahat Savage. naman savage siya lahat Oo. eh. Walang Pasimple pinipili lang. yun eh. Oo. As in, yung hirit ni Pons parang gusto mo na lang umiyak. Oo, pero yung mukha niya sobrang inosente. Oo, hindi niya alam na Oo, ano pa siya. Nakakasakit na siya ng Oo, feelings. parang kailangan ko pa sabihin, Pons, sasaktan ako. Oo. Kasi, Tatawa lang siya. yung sasabihin, Oo. tutuloy pa niya yun. Pero tatawa siya. Pero lagi kong kakampi.
Si Banaga, Oo, syempre. oo, Tapos talaga. nakakatawa pa, pag dalawa na kami binubuli, uy, inaaway nila tayo. So wala na kaming magawa, mag-hug na lang kami. Alam mo no, last game, sabi niya sa akin, inaaway nila si Gemma. ganon si Paxi. Mapagsubok siya, pero para talaga siyang baby. Si Pax ba ang baby ng cream line? Feeling ko, di ba? Hindi naman. Gusto niya maging baby. Baby ko. Actually, ngayon wala na. Dati, pansinin niyo naman yung baby ko. ngayon kasi wala na. Ang baby girl natin, lumalaki na rin eh. Kasi, di ba, ang last kami, sa amin, kami yung last na baby girl nila. Ate Nasa gitna ka MG. na ng linya. By Oo, age gumigit kasi na yung na linya kami. namin eh. Nakakatakot na ang linyahan namin sa Parang lumalayo-layo cream line na. yung pinaka matanda. Parang kung ililinya mo lahat ng PVL, nasa huli tayo. Oo, nandun tayo. Kung by age. Ay, hindi. Pero kung by height, nasa una tayo. Oo, sa una tayo. So, height na lang. Height na lang. Hindi, pero kasi... Bakit nakatingin sa akin? May atake? So, di ba nga nagpagupit ka? Nung sure ka na, wait lang, kailan mo nalaman pala na ganyan yung feeling mo sa sarili mo? Bata pa lang ata ako, pero tinry ko pa. Nag-attend pa ako ng mga prom. Nilabanan mo siya. Medyo nilalabanan ko pa kasi. Wait, kailan yung bata ka? As in, grade Bata school? pa ako, lahat Ganon? ng ginagawa ko, puro buwan lalaki. As in, although, syempre, lumaki ako sa tita ko. Tapos yung tita ko, fashionista. Alam mo yung mga nag-braids, yung maraming braids, yung madaming clip. Sis, sumasali pa ako ng mga, Little Miss. Ganun. Ay, taray. Ay, O, di ba taray. sabi siya, Miss Oy. talaga. Miss Miss Tots, Carlas. talaga. Oo, Tama ang sumasali aking pa ako ng mga ganun. Tapos, syempre, wala naman ako magagawa. 7 years old lang ako, sis. So, pero yung mga laro ko, mga takbuhan na, patintero, mga ganyan. Tapos, high school, kaka-crush pa ako. Uy, iniyakan ko pa yung crush kong lalaki kasi ayaw niya ako partner sa prom. So, ikaw nag-invite sa kanya? Hindi. Kasi parang alam ng lahat ng classmates ko, tsaka ng mga teachers, na crush ko siya. So, kami yung pinag-partner. Tapos lagi siya absent sa practice namin sa cotillion kasi laging may performance na group. Sis, lagi ako sumasayo mag-isa. Dancer kasi siya. So, parang wala na siyang... Oo. Siguro, hindi, na-feel niya na. Na-feel niya na. Sabi niya, alam ko na to eh. Paglaki nito, alam ko na. Kaya hindi ko hindi na ako ma-attend. Pero okay lang kasi parang nainis ako sa kanya na parang seryoso bigla. Hindi ka natakot? Like, tinanong mo ba yung self mo na bakit parang nagkaroon ka ng feelings sa girls o nagkakaroon ka ng gusto sa girls? For some reason, never ako naging uncomfortable sa nararamdaman ko. Like, nagkakagusto ako sa girls, tapos may gusto ako sa lalaki, ganun. Parang nagkakrush ako sa guy. Ewan ko. Ever since atati, wala na talaga ako. Kasi wala po akong pake sa as a person. Yes. So, ever since ata, ganun yung ko, na never ako naging uncomfortable na i-project yung nararamdaman ko or yung sarili ko or yung gender ko. Unless, may mga tao na magpapafeel sa akin na hindi Comfortable. parang Hindi siya okay. normal. Hindi siya okay. Ganon. So, yung mga tao, pinipili ko talaga yung mga makakasama ko. So, baka kaya din deadma ako kasi yung mga pinipili ko na makakasama ko, alam ko na they accept me for who I am. So, wala ka naging struggle sa coming out? Parents sa family? I think, ang pinaka naging struggle ko yung sa family ko. Tinry ko sabihin sa mom ko eh. Yung tayo na yun. Ma, hello! Bahala ka dyan. Kukwento kita. Mama Marvic! Shout out! Hello, Mama Marvic! Watch out! Baka i-bash ka nila. Okay, ito na nga ating next guest, Marivic. Pasok! De, joke lang. Pero nung high school ako, tinry ko sabihin sa mom ko na parang, yun na yung time na parang, sure na ako. Ganyan. Tapos sobrang love ko yung ko nun. Meron ka ng jowa nito. Oo. Tapos, Sure. Ano pangalan niya? Hindi ka pala. Tapos sinabi ko sa mami ko, sabi ko, ma, may girlfriend ako, ganyan. Tapos sabi niya, baka best friend mo lang, gano'n. Gano'n naman yung initial reaction ng mga parents. Pero very pa si tita. Talaga. Relax lang siya, Baka no? best friend mo lang. Oo, Taray. gano'n. Kasi nasa ibang bansa siya, sinabi ko through Facebook chat. So, nung pagkasend ko, bahala ka. So, hindi gano'n yung tono nun. Oo.
Hindi niya alam yung tono eh. Oo. So, Baka best friend mo lang. Tigilan mo. Tumigil-tigil ka, Tots! Baka best friend mo lang yan. Hindi, joke lang. Pero yun, ang sabi niya, baka best friend mo lang. Ganyan. Sabi ko, hindi mga girlfriend ko. Girlfriend ko nga. Sabi niya, hindi, best friend mo lang yan. Tapos, hindi ko na alam paano kami nag-end, pero never namin siya pinag-usapan ulit. Tapos, ayun, sinabi niya kasi kasama ko yung tita ko, yung lola ko, yung mga tito ko. Kasi nga nasa ibang bansa siya. Tapos, sinabi niya sa nag-aalaga siguro sa akin, sa tita ko. Tapos yun, medyo hinigpitan lang ako na bawal ako umalis after training. May mga times lang na hindi ako nakakapag-training, wala akong cellphone. Sis, wala akong cellphone, na-memorize ko na yung periodic table. Ang talino, Taray. taray. Sige nga, Kasi sample. Kasi wala akong nakabisado. cellphone eh. So, parang sige. pag nakita ko yung periodic table, KU, gold. Tama ba? FE. Hindi ko na alam. Wala na. Niloloko lang tayo. Tama yung gold, di ba? Tama yung gold. AU, gold. May confirmation. So, kinabahan pa ako kung mali. Nagpasikat pa siya. AU ko. Pero na time na yun, na-memorize ko talaga yung periodic table. Tapos, na-perfect ko yung exam ko sa physics na ayaw maniwala ng teacher ko. Pinasagot niya ako on the spot sa board. Sabi niya, kanino ka nangopya? Excuse me! Joke lang. Hindi Kasi naniniwala. may kwento ko yung naranasan ko. Hindi, pero yun. Tapos nakakatawa lang, naalala ko, pinasagot niya ako sa board. Perfect. Walang mali. Kahit yung carry 1, tama. Taray, tanda-tanda niya yung carry. Sobrang specific. So, speaking of gold, dahil alam mo ang gold, AU, gold, ayan. So, first ever gold mo din, tama, sa Creamline? Oo, I think. Paano ka nagustuhan ng Creamline? Bakit ka nagustuhan ng Creamline? Ito, di ba? Actually, yun Ganito ang kami ang oo. aming everyday conversation. Eto pala, guys. Kung papasok ka na mahina ang loob mo, hindi ka uubos. Ganun ang tanong. Paano ka nagustuhan ng Creamline? Ganun Dapat pala nag-display, nag-warning sa mga manonood na kung meron mag-aaway dito. Kaming Huwag kayo magulat. Kasi ito ang everyday scenario. Namin. Paano Ito ba mga ako- hindi nyo nakikita. Ito talaga. Totoo. Paano pa ako nagustuhan ng Creamline? Oo nga, bakit nga? Ewan ko sa inyo. Bakit ba? Sagutin nyo kaya yan. Ay, kasi nagulat tayo. Ayun, sumagot. Kanina pa ako Nung sagot dito. nag-training tayo sa Pampanga, biglang, di ba, nag-online pa tayo, nag-training pa tayo online. Tapos biglang yun nga, pinakilala na si Pangs, tapos ikaw na nga, ang pinakilala. Kasi sila dalawa lang, di ba? Oo, dalawa lang kami dalawa additional. lang kayo. So, sabi ko, bakit? Hindi, pero kasi buong pandemic, Wala pa sila. wala pa sila. So, ano lang talaga, nung Pampanga tayo nun, nagte-training, doon lang kayo pinakilala sa amin. Pero sa amin ka na nun. Hindi. Hindi pa. Ano Nung pa? Yun lang 2021. talaga yun, yung year na yun. Kasi, January pa ata yun, di ba? Mm-mm. Basta start of the year. Kasi, may kontrata ako sa Motolite. Mm-mm. So, pa-end yung kontrata ko sa Motolite, doon ako kinausap ni Sir. Ano to, pandemic o 21 na? Pandemic. So, Basta yung unang inaano na pasok talaga. ko, yung year na yun yung first year ko talaga. Mm-mm. Yun. Tapos, nag-aaral pa nga ako nun, di ba? Ay, hindi ka ba graduate nun? Hindi pa. Hindi, online classes pa nun. Tapos, hiyang-hiya pa ako, sis, kasi kakasalta ko lang sa Creamline. Tapos, nagbabubble kami. Tapos, aalis ako na in the middle of training kasi may class ako. Ganda, di ba? Hindi ko naalala yun. Naalala mo? Wala naman tayo naalala sa... Wala silang paki sa akin Pag kasi. Tots, Di pa ako medyo... masyado nagmamatter nun sa team. Di ba tayo friend nun? Oo. Hindi pa kami friend nun. Ano ba? So, bakit ngayon ba friends kayo? Feeling din. nyo? Ni Ate Els yung friend. Oo nga. Hindi pa rin naman kami friends. So yun, di ba Pampanga, nagbubble na tayo nan. Di ba yun yung season na yun? Yes. Oo. Ilang months nga tayo doon? 4? Ewan ko, parang 10 5 taon years? na. Di ba? 1 year. Doon tayo sa ano. Diyos ko, araw-araw po kami magkakasama. Papalit na yung mga mukha namin. Oo. Pero kasi yun yung pinakamatagal nating nahinto mag-volleyball, di ba? Nung pandemic. Mm-mm. Tapos nung bumalik, naging ganun yung setup natin. Mm-mm. Magbabubble tayo. Tapos kakasalta pa namin ni Panaga. Oo. So mahirap ba yun? Oo, Ano kasi yung feel nyo nun? syempre kami dalawa, nangangapa kami kasi parang ang hirap din kasi magkakatanungan kayo. Pareho kaming hindi namin alam yung sagot. Kunwari na, ganito ba, ganyan. Pre, di ko rin alam. Tanungin na lang natin. Pero kayo ni Pangs, friends na? Hindi. Before Creamline? Ang nakakatuwa ba, alam mo ako super happy ako kasi may kasama akong kaparehan. Ano ba yung term natin? May kasama akong same vibes. Oo. So, medyo natuwa ako kasi, syempre,
papasok ako sa Creamline, intimidating kaya, sis? Bakit naman? Bakit hindi? Ay, Di ba? so, kinabahan ka nung pasok Sagutin mo, bakit hindi? Hindi, alam mo, actually, Hindi, ako kasi din siya pala. may friends na siya. May friends ka naman kasi pagdating mo. Pero, nakasama ko kayo, siguro parang, di ba, 2020 ako, Oo. napunta sa team. Tapos nag-lockdown agad. Mm-mm. Kaya parang 2 months lang ata ako Train. nakapag-training nun eh. Pero wala pa ako masyadong ka-close nun. Siguro bonus lang talaga nandun si Lai at saka si Gia. Kaya medyo ano. Pero si MG din talaga yung unang naging ka-close ko. Kasi siya nga yung naging ball handling partner ko. So ever since kayo na. Oo, kami na ni Ate MG. Kaya na po ang nagloloko. Sis, pagpasok ko pala sa cream, hirap na ako. Dahil siya yung partner ko. Yung mga, alam mo yung ginagawa natin, drop ball na ano. Hala, yung sa kanya level 10, pang coach tayo. Oo, may halong gano'n, no? Drop. Kaya yun, grabe yung hirap ko noon. Oo, So- tsaka champion team kasi, iilang ka talaga na, lalo na ako season, taba-taba ako pa noon. Oh my God. Uy, wala akong pero this is speaking for myself, nahihirapan kasi, mahirap naman kasi talagang kumilos pag hindi ka fit. Mm-mm. Yun yung ibig ko sabihin. Please. baka pasya naman ako dito, ha? Please, paano? Pero yun, ang hirap kasi mag-volleyball pag hindi ka fit. As in, simpleng takbo nga lang, tinatawanan ako ng mga ito pag tumatakbo ko. Like a horse. Hindi, sakto din ka. Pag tumatakbo talaga ako. Oo. Ayaw mo siya. Eto si Toti yung pag tumakbo, ayaw mong Kasabay. yung kasabay Oo, nasa sa likod. mo. Kasi maririnig mo. Hanggang ngayon, last time na tumakbo kami. Maingay pa rin siya. Anong year na ngayon? 2020. Pang-4 na taon na po namin magkasama. Els, naririnig mo pa rin yung hinga ko. Sabi niya, Hindi, pero ano naman na. Hoy, Medyo, I'm trying. Oo, umano-ano na. Pero kasi sabi niya, Ate Els, pag nalalaman ko ikaw yung nasa harapan ko, tinatrain niya daw huminga sa ilong. Pinipigilan niya. Naku-conscious talaga ako kasi sabi niya, napapagod ako sa'yo. Kaya nakita mo, itim na yung labi niya after. Pagod na pagod siya. Ang hirap kaya. Hindi, tsaka ang ano mo pa nun, si Coach Tai ang coach pa natin nun. So, ang training natin, Coach Program pa Tai. ni Coach Tai. Oo. Siya ang favorite ni Coach K Oo, nun. so Ikaw yung ikwento left natin and yung right ni ano. Coach K everyday Ikwento nun. natin yung experience natin sa bubble training. Oo, yes. Basketball is more than just the game. It's the culture, the players, and the stories behind every shot. Anong pakiramdam na maglaro sa finals? Paano nga ba talaga ang buhay ng isang pro player? At anong mga kalokohan ang nangyayari sa dugout? Lahat yan at marami pang iba pag-uusapan natin dito sa Basketboleros. Kung mahal mo ang laro, mas lalo mong mamahalin ang podcast na to. Hosted by Ranidel de Ocampo and GB Labrador. Powered by the Arena Plus Sportsbook. Sama-sama sa arena. From buzzer beaters to blockbuster trades, this is your front row seat to the NBA. Here at Pinoy Step Podcast, we go deep into every play, every move, and the insider stories you won't hear anywhere else. All the highlights, all the hot takes, walang mintis. This is the Pinoy Step Podcast, powered by the Arena Plus Sportsbook. Sama-sama sa arena. Ikaw Si ang Coach favorite. K, favorite na favorite. Favorite ko rin siya. Ang pangit mo, Carlo! Hoy, Coach K. Coach K, I love you. Coach K, ano lang to, dala lang to ng pagod na pagod na. Hindi, kasi nung nasa bubble kami, syempre sabi ko nga, di ako fit, tapos kakasalta ko lang sa Creamline, di ako marunong receive, di ako marunong dumipensa. Sis, palo lang talaga yung alam ko. Medyo alanganin pa. Tapos kakabalik lang, di ba, galing pandemic. So, tas sila, familiar na lahat sila sa drills. So, alam na nila magpa-one man si Coach K, alam na magpa-one man si Coach Sherwin. Di ba si Coach Sherwin nandun? Nandun si Coach Irving. So, medyo alam na nila yung mga kilos. Okay. Sis, ako kakasalta ko lang. Siyempre, di ko naman alam paano yung mga drills, ganyan. So, nagtatanong-tanong pa ako. Tapos,
para masanay ka, kailangan mo talaga siyang gawin. Tsaka isipin talaga, conscious effort na, okay, ganito yung ganitong drill, ganyan. Yung mga to, sobrang competitive. 6 balls namin, 6 balls lang sila. Tapos pag ako na, sis, no joke, 20 balls. Hindi, to be fair, talaga namang pinupush siya ni Coach K. Oo, yun nga rin yung year na yun, sabi ko, nag-thank you ako kay Coach K noong year na yun Kasi sabi ko, Coach K, thank you, di mo ako sinukuan kasi kung hindi dahil din kay Coach K, hanggang ngayon alam naman niya, nag-thank you pa rin ako sa kanya. Sinasabi, kahit every game na may mga sinasabi siya, oo pa rin ako ng oo kasi hindi ko nakakalimutan talaga yung mga pagpapapatay na yun. Hindi, grabe talaga. Pagpapahirap. Sis, cheer na nila akong lahat. Oo, talaga spaghetti legs. Siguro, ano ba yung tsura ko noon? Siguro tawang-tawa ka sa akin. Hindi, basta maitim na yung labi niya. Ganon. Yung tipong, nag-water break na tayo. Tots, tatawagin. May extra palo, may extra na one man. Naiiyak ka ba after training? Oo, umiiyak talaga ako kay Panaga. As in, ayoko na. Tapos binabash ko na, Coach K, kung ano na sinabi ko sa utak ko. Sabi niya, pangit mo, Carlo. Sorry, Coach K, Merong isang time, pagkatalikod ko talaga, yung 6 balls namin na naging 20 balls, pagkatalikod ko talaga, sakto dyan siya, Tels. Ang pangit mo, Coach K! Oo, gumano siya sa akin. Tapos sabi ko, sino kaaway mo? Pero tawa ako. Kasi para sila mga bata yung nag-aaway na, pangit mo, Carl. Uy, pero si Coach K, pag tinutukan ka talaga, si Lori, di ba? Dumaan din yun kay Coach K. Siguro Kita mo naman. Ang dami rin siguro sinabi ni Lori. Sila din lang. First kay Lori, wala tayong narinig kay Lori. Si Pangs din, sa'yo lang kami narinig. Ate Jun. Paano magsasalita si Lori? Siyempre, mas bata pa yun sa akin. Quiet Actually, lang si sis. Sobrang bata pa ni Lori nung pumasok. Pero hanggang ngayon, bata pa rin naman siya. Ilan taong ka ba nang pumasok ko sa team? 22 ata ako. Turning 23. 23, naging MVP ka. Tama? Ay, hindi ko alam. Hindi ko na matandaan. Ay, grabe. Serious? So, sobrang dami niya award. Parang ata. 23, yes. 24. Oo. Parang ganun. Hindi, pero kasi ang first 24. na tournament nung with Creamline, nasa Ilocos tayo. Tama, sa Bacara. Ayan. Diyos ko! Chismis! Yes! Madami ba? Tots Carlos. Fifth set, outside. Outside Spiker, outside ang palo. So, yun ang one of the, memorable yun ang moments. turning point ko sa life. Sa volleyball career. With Creamline or, like, sa lahat. Sa lahat. In, hindi lang sa Creamline. As in, kinwestiyon ko talaga yung sarili ko. Like, ano ba? Kaya ko ba dito sa team na to? Or, bakit? Basta, dami kong questions. As in, pag uwi ko talaga, sabi ko sa nanay ko, Ma, please, ayoko mag-usap tungkol sa volleyball. Hindi, pero to, honestly, sobrang thankful ako kay Toti nito. Wow. Ito nga, mabait ako ngayon. Mabait siya ngayon. Dali, i-record nyo to ng maayos. 5 minutes na to. 1 point kay Toti. Hindi kasi, di ba, nag-struggle ako. Wait lang, naiyak ako. Hindi, super nag-struggle ako nitong Ilocos. As in, wala talaga. Si Toti yung sa akin, nagsumalo sa akin. Wala lang akong choice. Hindi, pero, ang hirap nun kasi syempre, yun nga, bago ka lang sa team, tapos, syempre, parang kumaga, ako yung... Hindi ko pa yung position, di ba? Oo, yun. Open si sis. Nag-open ba siya noon? Oo, open siya. Oo, open. Okay. Di ba? Yun nga yung fifth set pa, yung spike ko pa. Meron kasi ako check ball, Jaja Santiago, sis, ganyan pa sa block niya, taas-taas na ni Jaja, ganyan pa sa block. Selective amnesia. Oo, kasi... Sa ano na yun? Nakakatrauma kasi yung medyo, Bacara Oo. Kinalimutan na po namin ng... Lahat tayo may kanya-kanyang struggle. Ha? Anong Bacara? Saan ba yun? Oo. Nawala na siya sa Pilipinas, ganun. Naburan na sa... Hindi, pero doon natin parang na-realize na ganun pala yung effect ng bubble. Alam mo yung araw-araw kayo magkasama. Parang pag ngayon kasi, kunyari, training tayo 3 oras. Kunyari, nainis ako kay Tots today. Makakalimutan mo. Oo. Parang within the day. Kinabukasan, okay na. Kasi parang 3 hours ko lang siya makikita. Tapos, after nun, okay na. Tapos may iba na akong gagawin. May iba ka nang kakainisan, galit. Oo. Nung setup kasi sa bubble, parang hindi nagbabago yung Tsaka same lang yung makikita natin, yung pinto ng, pinto lang, yung 4 na corner ng hotel. Tsaka lahat talaga ginagawa natin magkakasama. Kahit yung pagkain, di ba? Pagkain, biglang, pag maglalaba, makikita mo pa siya sa... Oo. Kasi wala kang choice. Ano ba yan?
Kaya So, sobra. lahat kasi, ginagawa natin magkakasama. Kasama. So, yun. I think dun din, you after nun, feeling ko, Mas naging, mas naging malalim yung relationship Oo. ng team. Yes. Oo, after in nun. fairness, nakabangon talaga tayo Oo. after nun. Kasi- Naging maganda. Kasi yung ganong klaseng problema, sobrang hirap yun. Lalo, di naman tayo talaga, alam mo yung totoong family. So, tayo na magkakaiba yung, natin, hindi, I mean, Hindi. I mean, iba-iba yung kinalakihan natin. Oo. So, ito naman, Chismis. chismis po talaga to si Tots. Iba-iba yung kinalakihan natin. So, alam mo yun, kahit ganun kalaki yung naging problema natin, talagang mas naging buo tayo. At saka mas alam na natin yung bawat isa. Like, kunyari, may nainis, alam na natin kung bakit. Ganyan. Or nakilala di tayo naiilang na magtanong. Diba? So, bakit ka thankful kay Toti that time? Ay, may sagot mo, minsan ko lang ito maririnig. Okay, guys. Tissue. Tissue, please. Dito lang yun Di na mauulit. Isend nyo sa akin yung clip na to, ha? Hindi na to Save to. Kasi lagi kong binabash ito. Hindi, sobrang thankful ako nun. Kasi nga, sobrang ako nag-struggle. Yung di ko na nga alam kung paano ko babangon nung time na yun. Tapos, Para sa'yo kailangan ng tissue. Oo. Di, pero mabigat kasi talaga yung naramdaman nung nangyari sa akin nun. Tapos, siya, ginawa niya lang yung trabaho niya. And, alam mo yun, medyo doon ako, nakahinga talaga ako ng sobra. Yung parang mas napag-isip ako, parang mas na-let go ko yung problema na pinagdadaanan ko nun. Tapos, syempre, nung nakabawi-bawi tayo ng semis. Diba? So, doon na tayo nakabangon. Kaya, thank you talaga. Yun lang. Okay lang. Hindi na mauulit yun, ha? So, ano Ayoko na. masasabi mo na? Minsan lang yun. Oo. Thank you. Oo, tapos tuwa siya pag nananaison ko siya sa training. Everyday achievement ko yan. Oo. Kasi Ayun na lang magkapartner ang po goal kami niya. sa ball handling. So, pag sinabihan niya ako after, kasi di ba may spike receive yan? Eh, si sis, isa to sa mga bidabidang ka-spike receive. So, pag maganda yung spike receive ko that day, sabihin niya ako na ison. Sabihin ko agad kay Ate Els, Ate Els, sinabihan niya ako na ison. Grabe naman kasi ang control ni sis. Hindi na go off. Hindi naman ako. Hindi naman kita inaaway, no? Ala. Hindi. Hindi. Hala, ako ang saksi! Hindi, kinakabahan lang siya kasi pag siya yung, yung tayo-tayo sa spike receive. Oo. So, yung itsura ko kasi ganito lang. Oh. Tapos kinakabahan na siya. Alam mo, pag seryoso lang talaga mas ako. kinakabahan ako. Pagkapalo ko ng bola, lumayo, papunta sa kabila. Sabi ko, naku, kukuha siya ng bola. Oo. Tapos gumaganto siya sa akin. Nagpapatulong siya sa akin. Pero sa isip ko, I'm sorry, di rin kita masasalba. Pares tayo eh. Pero yung time na yun naman, ako, sabi ko nga, pagpasok ko ng Creamline, sabi ko, gusto ko lang matuto. Tapos pag may nagka-chance, edi go. Ganon. Kasi nga, sis, sabi ko nga, sobrang intimidated ako. But at the same time, sobrang motivated and inspired to bring out my best. Kasi nga, champion players yung kasama ko. So parang, totoo yung sinasabi ni Ate Lai na we always bring each other up. Na pag merong isang naiiwan, nadadala talaga siya ng team. So, pwede mo ba ikwento yung yung experience mo nung game na yun? Yung sinasabi Last mo na point. naging turning point mo. Yun ata yung pinaka, sabi ko, yun ata yung pinaka, di ba, minsan tinatanong ako kung kinakabahan ba ako, hindi. Pero, yun yung pinaka kinabahan ako na game sa buong buhay ko. Kasi nga, andun pa si Jaja, di ba? Tapos, syempre, yung team, medyo ganyan. So, parang nung time na yon, nung naglalaro ako, sabi ko, okay naman yung laro, feeling ko naman, okay naman yung laro ko, first 2-4 sets. Ganyan. Pero nung 5th set na sis, nanginig talaga ako, as in. Yung confidence ko, as in 100 to 0 real quick. Hindi ko alam kung bakit. Dahil ba, first... Parang pagka-serve niya. Nang hina. Gumanon bigla. Ganon. Hindi ko alam. Siguro dahil first time ko na Oo. professional, tapos championship game, Oo. tapos first time ko sa team, tapos ako yung naglalaro, tapos, ewan ko, first time for me. Tapos galing pa ng pandemic. Tapos, yun nga, ewan ko, nung time na yun, wala naman akong ibang iniisip, kundi
papaluin ko lang na papaluin yung bola eh. It just happened na yung mga diskarte ko during that time, hindi nag-work. So, after nun, ako, sinisisi ko talaga yung sarili ko. Feeling ko, patalo ba talaga ako sa team. As in, sinasabi ko kay Sir Alan na, Sir, pasensya na po, bawi po ako, ganyan. Every time na nagmi-meeting kami ni Sir Alan, lagi ko to, Sir, pasensya na po, ganyan. Tapos 1 year lang yung contract ko nun. Tapos, akala ko hindi na ako i-renew, sis. Kaya pala, mas kinabahan siya. 1 year lang. Kaya pala sorry siya na sorry. Sorry ako na sorry kasi Sir Alan, baka hindi mo ako renew. Joke lang. Uy, to be fair, maalaga talaga ako. Yes. Anyway, yun. Dinamdam ko talaga siya. As in, mga 1 buwan ko siyang iniiyak. Tapos yun, from there, pagbalik natin na Manila, sabi ko, di na ako papayag na maging ganun ulit. Siguro may mga games na off, pero hindi ko hahayaan na ma-feel, lalo na ako, ma-feel ko sa sarili ko na ako yung nagbaba sa team. Ganun. Kasi nung time na yun, outside na nga yung palo ko, nalungkot pa ako. Alam mo yun? Pwede naman kasi na wala kang score, pero masaya ka na nagbibigay ka ng magandang energy. Ganun. Pero nung talaga, wala talaga. Hindi ko talaga dala yung sarili ko. So, yun yung naging motivation ko. Na nagulat si Sis, nag-MVP. Pero, yun. Tuwa naman ako na may napuntahan naman yung realizations ko. Oo, so after nga nung nangyari yun, talagang consistent ka kasi four-time MVP ka sunod-sunod. 3 lang ba? O, ayaw mo 4. Ngayon pa. Gusto mo nga 4. Ngayon pa lang. So, nag-straight yun, di ba? So, dahil sa lahat ng na-experience mo, nag-MVP ka. So, nung nalaman mo bang nag-MVP ka, nung unang beses, pumasok sa isip mo, anong na-feel mo? Oo. Grateful naman ako sa lahat ng MVP na nakuha ko. Pero yung sa lahat ng MVP na nakuha. Parang lumakas yung hangin. Oo. Kasi init na init ako, promise. Nagpapamusin ako bigla lumamig. Uminit ulo mo. Hindi, pero syempre yung pinakauna yung sobrang memorable for me kasi yun nga yung naging yung experience ko nga sa Baccara. Yun yung naging drive ko talaga. Tapos nag-MVP, sobrang saya ko, ganyan. Hindi naman like dahil nakuha na yung MVP, hindi naman ako like super, okay, laylo na ulit, ganyan. Pero, yun nga, yung mga sumunod na MVP, lagi kong sinasabi na inaalay ko yun lagi sa mga teammates ko kasi grabe talaga sila na, sabi ko nga yun, di ba sabi ko yung after Baccara, sabi ko dun lalong lumalim yung relationship natin kasi mas nakilala natin yung isa't isa. Ala. Hindi, pero totoo. Hindi, totoo. Kasi nung bago yung sa Baccara, di naman tayo like, di nyo naman alam paano ako i-cheer din, di ba? Parang meron kasi tayo sariling way na intindihan lang natin nung nagkausap na tayong lahat. Yes. Ganon. So, yun, yung lahat ng ako, totoo to, from the bottom of my heart, lahat ng award na nakuha ko, lalo na nang nasa Creamline ako, malaking part talaga, iniisip ko na, inaalay ko talaga na para sa team yun. Kasi, kung hindi nga dahil sa support nyo and sa lahat ng tulong na binigay nyo sa akin, mapa-character man, yung emotions, yung paano ko dalhin yung sarili ko, sa laro, yan, kayo lahat dahilan kung paano ako naging ganito ka-mature. Wow. Mature? Mature. Naalala ko pag nakikita ko si tita, yung mami niya, sinasabi ko, tita, magpagawa ka na ng museum dun sa bahay nyo, sa mga awards ni Toti, kasi sunod-sunod talaga yung awards niya. Tapos, ito na nga, nag-open pa siya, Open diba? pa siya. At, di lang yun. Nag-MVP. Nag-best open spiker pa si Bakla. Taray, kaya-career mo yun. Sige, ito, number 2 Isa pa. Hindi, ito nakakatuwa kay Toti. Ito, 2 points ka na, Toti. Okay. Dahil guess ka namin, ito 2 points na. Pwede pa lagi tayo mag-podcast everyday para naman may magandang nasasabi si Kasi pag pinag-usapan namin si Toti, lagi talagang walang magandang sinasabi kay Toti. So, ito na yung number 2. Bilang na bilang. Pangalawa to, ha? Kota na to, ha? Dalawa na, kota na. Hindi, ang nakakatawa kay Toti, hindi siya nagre-reklamo. Kapag may mga gusto, mali ba? Hindi, alam natin yung reklamo niya. Gets natin yung reklamo niya. Alam mo yun. Pero, yung mga, kanyari ganun, kung kailangan niya mag-open siya. Pag kailangan niya mag-opposite siya, ganyan. Maglibero, gusto mo ba? Ay,
Kabahan ka Oo. na. Alam mo yun, Lagi naman eh. I think yun din yung mga na buo mo sa sarili mo na ready ka sa lahat ng bagay. Dati mo reklamo ko eh. Ay, di ba sabi ko sa inyo, mareklamo. Hindi, dati kasi, syempre bata ko pa nung mga high school, college, ganyan. Naiinis ako pag, na-imagine ko na siya sa utak ko, tapos hindi siya nangyari. Tapos naiinis ako. Ang hirap naman talaga dun. Tapos, yun nga, pagdating ko sa Creamline, grabe talaga ang character development pagdating sa Creamline. As in, kung hindi ka patient, magiging patient ka. Pag nagreklamo ka kasi sa atin, mababash ka. Oo, gano'n. Yeah. Tsaka pag MVP ka sa Creamline, ikaw yung ano naman kung MVP ka? Oo, di ba? Mag-training ka. Si Ponzi nga eh. Kapag kunyari, hindi siya umabol ng bola na medyo malayo. Coach, tinatamad po si Pon. Ganyan, pag naangat namin, tas hindi tumakbo, or kahit tumakbo. Meron pa, porket MVP, hindi habulin. Oo, hindi Ganun. nahabol. Nag-MVP lang. Importante kasi sa training namin yung attempt. So, pag hindi ka nag-attempt, MVP ka lang, ayaw mo na maghabol. Oo, gano'n. So, pag MVP ka, kasalanan mo, kailangan magsipag ka lalo. Kasi pag napunta ka, nagpa-tape ka lang, MVP ka lang, nagpapatape ka. Tape ka lang. Ang dami sinabi. O hindi na pwedeng gumalaw, ganun. So, sa mga gusto mag-creamline, bawal po ang pikon. Oo. Yun talaga ang number yun 1. din. Dati pikon din ako yun. Oo. Promise. Hanggang ngayon Totoo. naman eh, di ba? Actually, hanggang ngayon. Pero pag Napocontrol na-feel na na. nila napipikon ako, go, Toti! Lagi ko sinasabi, uy, naiiyak na si Toti, wag yun na inisin. Di ba may isang game na parang sobrang inis na inis siya? Kasi medyo hindi okay yung game niya. Tapos inis na inis siya. Farm fresh ata to. Hindi. Parang dati pa yun. As in, dati. yun yung hindi mo pa masyado nakokontrol yung emotions mo. Tapos grabe talaga. As in, matatawa ka rin kasi hindi niya nakokontrol na rin yung reaction niya. Talaga naiinis na siya. Lumilipad na naman ang isip. Pero minsan kasi pag may naiinis natin, tinatawanan natin, Oo. di ba? Tapos parang matatawa, kung ako yung naiinis, matatawa na lang din ako. Na parang, Oo, ganun. Parang pag nainis ka, tatawanan pa ako nito, lalo pa ako maiinis. Eh, di wag ka na lang mainis. di nag-MVP ka na nga. Naisip mo ba ever na from the start na magiging ganyan yung level mo? Ma-achieve mo yung ganitong level? I think every player naman merong mga merong mga, syempre gusto ko mag-MVP, gusto ko mag-ganyan. Dati, ang goal ko lang talaga was to play for the country. Mag-national team. Tapos, hindi ko ever naisip na gusto ko mag-MVP, ganito, ganyan. Yung volleyball kasi, every time I play, masaya talaga ako. As in, no joke. As in, ano man pakinggan, corny man pakinggan, stress reliever talaga siya. Pero stress din siya at the same time. Hindi, pero yun. Yung volleyball, masaya lang talaga ako na naglalaro ako. Actually, nung college ako, di ko alam anong gagawin ko after eh. Kasi, pausbong pa lang yung volleyball nun, di ba? Yes. Tapos nag-pandemic pa, so parang, hala, shit, anong gagawin ko sa buhay ko? Paano pag wala ng volleyball, pagbalik ng Manila? Alam mo yun, yung ang daming uncertainties. Tapos, yun, swerte lang ako na may pro na I still get to do what I love to do. Achievements, syempre gusto ko yung mga yan. Gusto ko. Pero, mas natutuwa ako dun sa everyday progress ko and sa mga pag-process ko ng mga bagay-bagay kasi sabi ko nga, sinabi ko ata to sa isang interview na parang mas nakilala ko yung sarili ko nung nag-creamline ako. So, I think I'm more on the kung sino yung, masaya ako na kasama ko yung mga taong bumubuo ng volleyball. Alam mo yun? Yung mga teammates ko. So, sport, oo, masaya ako. The achievements, yes. Pero mas masaya ako na yung mga taong kasama ko, komportable ako, na mas nakilala ko yung sarili ko, and alam ko na sinusupport ako. Ganun. Hala, serious? I think ang tanong lang naman is, tayo ba? Masaya tayo kay Kasama. Tots? Wala kayong choice. So, pero kayo ba? Masaya ba kayo kasama nyo? Sige. Sige na. O, ikaw muna sumagot. O, yan na naman. O, ako muna ba? O, ikaw muna. Sige, Pang-last na ako. kasi- Hindi ko alam kung oo. maganda tong sasabihin ko eh. Hindi. Eh, ako kasi, alam mo naman, very close kami nito. Oo. So, parang, Ngayon lang kami mag-uusap ng Oo. Ngayon lang siya magbibigay ng compliments okay, about me. 1. Bilang lang tatagay. Kahit close kami, alam ko lang na love niya ako, pero Hindi, kasi kami yung magkatabi sa stretching, di ba? So, kami yung laging na-chismis si Ate Lai. hey. Oo, lagi kami Hoy, papagalitan. mag-searching muna kayo. Uy,
pag-stretching mo si Toti. Ako Lagi lagi siya napapagalitan kasi siya yung senior. So, Senior. siya yung Matanda. Ay. kaibigan ni Ate Lai. Hindi, pero yun. So, talagang isa rin si Toti sa mga taong sobrang komportable ako. Na sabihin lahat and mag-open up. Alam mo yun, parang di ako takot na sabihin sa kanya kung ano talaga na-feel ko. Parang kung down na down ako, wala akong confidence sa self ko. 100 to 0 real quick. Ganon din. Kasi parang, Toti, I need help. Parang ganon. Kasi, ewan ko ba, feeling ko, naiintindihan niya ako. Diyos ko, Lord. Sa receive nga ako. Dalawa tayo, te. Alam mo ba, kunyari, mag-service error siya. Pag may games na libero ako, tapos, syempre, di ba? Ayoko receive. Tapos, mag-service error siya. Pagpasok ko sa court, sabihin niya, Ate El, sorry, lagi kita pinapareceive. Oo. Tapos pag error yung service na ka naman, Ate El, super love ko ni Lord. God is good. Ganon. Kasi ganon ang huddle natin. Thank you, Lord. O, ikaw. So, ikaw na, ano nang masasabi mo kay Toti? Ang tanong niya is, masaya ba tayo? Masaya ka ba na kasama natin siya sa Creamline? Ako, oo. Pag nasa loob ka ng court, panatag ako. Wow! Shit! Kota ka na talaga! 2 points yan! 2 points. 4. 3 points, guys. Hindi, pero yun yun. Kasi, ikaw din, kaya mo din lahat gawin. Receive, depensa, mag-block, ganyan. Di, tsaka, ano ka din, yung parang mindful ka rin sa loob ng court talaga. So, parang, tsaka, parang ramdam mo din ako, ganun. So, pag kailangan ko ng... Ano pala ako? Emotional support. Oo, ganun. Hindi kasi... Emotional support pala ako sa Creamline. Hindi kasi ikaw yung klase... alam mo yun yung kinaganda ng pagka wala mong pake. Gets mo ba? Kasi parang mas, ayun nga, mas nanonotice mo yung self mo na kung ano yung kailangan mo lang gawin. Ano yung kailangan mo lang bigyan ng pansin. Ganyan. So, naiyak pala si sis. Hindi, pero yun yung natutuwa nga ako sa'yo na ready ka sa kung anong ibibigay sa'yo ni coach. Kaya parang pag nasa loob ka ng court, parang panatag ako kasi kaya mong gawin lahat talaga. Ganyan. Thank you. Okay, 3 points lang. Nakakatawa. Wala kang pake. Hindi naman sa... Siyempre, kailangan ibaba ka pa rin yan, di ba? Oo, di ba? Sabi na maganda, kailangan may ibababa ka pa rin. Kailangan gitna. Hindi pwede taas lang pala. Hindi na kaya yung yung straight na, Hindi. Kasi ako, parang, ko yung, sa sobrang dami kong gustong gawin, hindi ko nagagawa. Ganon. Kasi nga, masyado kong Eto na, sige, perfectionist po kasi si sis. May pagkaganon. Oo, may pagkaganon. Meron pa. Pero ikaw kasi, siguro, kasi talagang magaling ka na. Ganon. Hello? Parang, grabe. Eto na. Hindi, pero, nasa iyo na yung skills na kailangan mo. Ganon. So, parang, bonus na yun sa'yo. Tapos, yung pagkawalang pakialam mo. 2 beses na sinabi yun, guys. Okay, 2 points. So, ang ending neto, ang takeaway ng episode na to ay, walang pakialam si Toti. Hindi, pero yun, sa pagkawala mong pakialam, nawawala yung iniisip mong negative. Lagi kang positive sa self mo. Na, yun yung naiinggit ako minsan. Kasi nga, sa sobrang, gusto ko ganito, gusto ko ganyan, nawawala na yung saya ba sa ginagawa ko. Ganon. So, hindi naman negative yung pagkawalang pakialam niya. Doon ka lang. Yung wala ko kasi mindset din siya na na-build ko eventually na. Pero ever since naman kasi dati pa, nung college ako, di ba sa UP noon, na kami? Sabi nga Gemma, promising yung team namin. So, ang daming fans, but at the same time, ang daming bashers. So, nung time na yon, syempre, uso pa nun yung Twitter, di ba? Dami sa Twitter. Anyway, hanggang ngayon naman ata. Anyway, yung mindset na na-build ko na to, parang, okay, pipiliin ko lang kung sino papakinggan ko. So, in-eliminate ko na lahat sila. So, number 1, kung di kita kilala, bahala ka. Sino ka ba? Bye. Egis ka. Number 2, kung kilala man kita at may sasabihin ka, pero hindi ka nagvo-volleyball. Or hindi ka nagsisports. Team sports in general. Or sports. Kahit anong sports. Ekis ka din. Tapos, basta, narrow ko siya As in, kung kakilala kita,
Tapos, sige, naglalaro ka ng volleyball. Pero marami ka ring, opinion. Pero hindi kita nakakasama everyday sa training. Hindi kita di mo, no? nakakasamang tumakbo. Or hindi kita kasama pumalo, mag-spike ng 1,000 balls everyday. Kasama Ekis ka din. So, kaya siguro na-adapt ko na yung ganong Kasi, yung tingin ko sa sarili ko, parang, plus LGBT pa. 'Di ba? So, parang, bakit ko i-down yung sarili ko? Dahil lang sa opinion ng ibang tao na hindi naman ako nakakasama. So, pag down ako sa volleyball, pero at the same time, pag pupunta akong training, yung taong mga magpapalift ng energy ko and ng emotions ko and everything, yung mga tao nakasama ko pa rin everyday. Ganun. Which is wala daw. Kasi binabash pa rin siya sa training. Oo. So, yun. Wala. Yun yung sinasabi lang wala akong pake. So, wala siya pinapakinggan, guys. Kahit anong ganyan. Pero yun yung mindset na kailangan natin talaga matutunan sa world natin, yun diba? talaga, wino-workout ko talaga. Kasi napakadami talagang naririnig mo outside na grabe, as in parang, saan nila sis, nakukuha? kilala mo ba ako? Or alam mo ba yung ginagawa ko araw-araw? Yung ganun. Oo, minsan. Kahit nga yung mga sa ibang players, ako yung nasasad na parang, sana hindi na lang nila napabasa or ano. So, kayo, kung may mga... may mga sasabihin Best kayo. blocker po ako sa social media. That's how I handle yung mga ganong situations. Kaya siguro, yung mga, basta sabi ko lang, yung mga nagmamatter lang sa buhay ko, yun lang yung papakinggan. So, di ba kailan nga siya nag-try out sa Korea? No, All Filipino last year. All Filipino last year. So, after nun, tingin mo, right now, if given a chance, gusto mo pa rin mag-import? Oo naman. Parang isa pa rin naman siya sa mga nasa list ko na buong career ko. Gusto ko makatry maglaro sa ibang bansa. Kahit saan namang bansa. Basta, matry ko lang maglaro. Or even try out nga if meron, G pa rin ako. After din ng Korea, doon ko rin na-realize yung mga, yung mga kulang ko pa. Alam mo yun? Like, yung maturity sa game. Yun. Tapos bigla na injured pa ako. After ba yun ng... After Korea. Tapos pag uwi ko, Petrogas game. Tapos yung championship, yun na yung na-injured ako. Sabi ko nga, nag-iba na yung mga priorities ko nung na-injured ako. So, parang, syempre, number one priority, makarecover. Ganon. Pero if given a chance in the future, magkaroon pa rin ng chance na makalaro, go pa rin ako. Etong injury mo, ito yung pinakamahaba mo bang Hindi, nagka-shin fracture ako eh. Mahaba din yun eh. Oo. Pero 6 months din at ako out. Pero ito yung masakit. Oo. Tsaka, kasi, nagpa-opera ako, di ba? Kahit naglalakad ka, hindi mo tsaka hanggang ngayon, pagbalik mo, pahirap bumalik. Oo. Kaya nga ngayon, di ba, ngayong season, sabi ko, medyo iba yung mindset ko ngayong season. Like, in terms of playing na, yung mindset ko more on personal kung paano ako naglaro sa court. Siyempre, team pa rin. Pero, tinitingnan ko pa rin yung personal performance ko. Like, okay, ganito yung ginawa ko, better to than the last game. Alam mo yun? So, parang, ngayon, syempre, team focus pa rin, but at the same time, minomonitor ko pa rin yung injury ko na, kahit, like, for example, game natin sa PLDT. Malungkot ako, na talo tayo. Pero, at the same time, medyo okay ako kasi, yung ginalaw ko sa game, buong game, at naglast ako ng 5 sets, na wala akong masyadong naramdaman na pain. Yun yung achievement ko for that day. So, parang, in a way, meron pa rin konting masaya ako kasi, nakakabalik na ako. Big progress. Big progress siya for me. Kasi nga, hindi yung naging madali yung process ng injury ko eh. Kasi, di ba, nung unang, smooth talaga, di ba, na walang masakit, ganyan. Tapos biglang, tatry, tapos sakit, tapos wala. So, ngayon, yung pain management, I think, mas nakukuha na namin. And that's the biggest achievement for me right now. I get to play na mas komportable and paunti-unti, umaangat yung laro ko.
sa sarili kong, observation. Ewan ko na lang kayo. Sa inyo. Ewan ko na sa inyo. Pero ako, masaya ako. I-comment nyo po kung ano opinion nyo. Diba? Ayun yung gusto ko kay Toti nga. Oo. Sabi ko nga, nakakatawa. Meron kami isang game na super bad game talaga ako. Tapos wala si Ate MG, no? Oo, Wala. Oh, yun yung, Konti na lang sabihin ko na kay Coach, Coach, please, ilabas mo na ako kasi kakalat na lang ako dito. Anyway, so, depressed talaga ako. Malungkot talaga ako ng game na yun. Tapos parang sabi ko, it's not the tinawagan ko si Ella De Jesus FaceTime. Hindi, ganito sinagot ko pa yon guys. Sinagot ko siya, audio lang. Ay, hindi nagpatalo si Isabel. Hindi, buksan mo yung video mo. Nasaan ka? Hindi, buksan mo. Buksan mo yung video. Binuksan niya yung ilaw, ganyan. Oo, nagdadrive ako Nagdadrive ako. ako. Ito ang conclusion ko for today. It's not a bad life. It's just a bad game. Yun lang. Tumawa lang siya para sa akin. Bye! So ngayon, every time, kunyari, tae-tae tayo sa game, sa training, lagi yun ang natin, motto. It's not a bad life. It's just a bad game. At ang isa pa lagi niya sinasabi, volleyball lang yan. Volleyball lang yan. Totoo naman. Minsan, meron 5th set ata sa 5th set sa PLDT, nakakatawa. Tapos magsiserve ako. Tapos alam mo yung biglang pumapasok na, hala, baka hindi pumasok. Tapos pag ganyan, bola ka lang naman eh. Sana sinabi mo sa akin na bago ako nag-serve sa error. Di ba? Kinailangan ko sana yung tip na yun eh. Hindi sana nag-out yun. Alam mo na ngayon. Alam mo na yun. Alam ko na ngayon. Pero yun yung parang, yung mga natutuwa ko na na-develop ko sa sarili ko. Kasi hindi na ako sobrang, ball is life pa rin. Pero at the same time, I learned how to, what emotions and what feelings I would want to feel. Alam mo yan? Hindi ako perfect umiiyak pa rin ako paggabi after ng game. Umiiyak pa rin ako, pero pagkatas kong umiyak, okay na. Okay na. Ganon. Kasi nga, ewan ko, sabi ko nga sa'yo nung nagka-injury ako, medyo nag-iba na yung paningin ko sa buhay. Ganon. You choose your battle. Lagi niyo sinasabi I choose my yan. battles. So, tingin mo ba, Toti, na-reach mo na lahat ng goals mo sa life? Hindi. Parang marami pa akong gustong gawin eh. Yun nga, gusto ko maglaro sa ibang bansa. Gusto ko mag-coach. Pero masaya ako kung nasan ako ngayon. Kasi ang daming nabago sa akin na nakakaganda for me. Alam mo yan? Kasi dati, ball is life. Yung sinasabi kong ball is life, as in, kain, tulog, gising, bola, kain, tulog, gising. Ngayon, medyo ngayon? Madami na. Hindi. Medyo meron na akong mga ginagawa. Kasi, I met someone. Abangan nyo. Let's welcome. Hindi. She made me realize. Uy! She made me realize na, parang, ball is life, oo. It's our work. Pero at the same time, hindi naman pwede na 100% volleyball lang ginagawa natin. Kasi, at the same time, tumatanda tayo. Alam mo yun? Saka nag-earn tayo eh. So, parang, try to enjoy what you're working hard for. Alam mo yun? So, yun. I learned to go out, mag-mall, dati ayoko nagta-travel. Tapos ngayon, di ba, ang daming... Pero ayaw pa din niya. Hindi. I mean, nagre-reklamo yan lagi. Ayoko lang maglakad. Ayoko maglakad. Pero gusto ko mag-travel. Di ba? Tore, ano gusto mo? Itutulak siya ni Pero kasi yung travel, lalo na sa Japan, grabe yung lakad sa Japan. Talaga. Hindi ko kaya talaga. Pero gusto ko nagta-travel, pero ayoko yung mahabang walk na buong araw nag-walk. Alam mo yun? Gusto ko yung chill travel. Kaya favorite ko pumunta sa mga beach. Ganyan. Yung upo ka lang sa beach. Ganyan. Pero yun, ngayon nag-enjoy ako sa life. Kasi, marami ako na-explore. Because of travel, because of hindi super ballless life. Basta natutunan ko mag-enjoy. Gumawa ng ibang bagay. Ganun. Kaya siguro, medyo lumaki yung pagkawalang paki ko kasi. Hindi na ako volleyball focus. Pero that's a nice, mindset to have. Lalo sa atin, sobrang,
pag kinulang mo masyado yung self mo sa volleyball, mababaliw ka. Lalo na sa atin kasi competitive team. 'Di ba? Hindi lang ibang team kalaban natin. Lalo na sa atin, aminin naman natin, meron talagang competition na syempre gusto natin lahat maglaro. Sabi ko nga, feeling ko kung si Coach Sherwin pwedeng palaruin lahat ng players. Sabay-sabay tayo Alam mo 'yun? Kung pwedeng first 14, gano'n, kasama tayo lahat. Pero 'yun, kasi kahit pa paano, syempre nagte-training ka everyday. Syempre gusto mo ikaw maglaro sa game, 'di ba? 'Yun yung iniisip ko dati na pag-focus ako ganito, pag ganito lang gagawin ko ngayon, may energy pa ako bukas, ganyan. Ayun, so para naisip ko, dumadaan din yung panahon. Na parang, kailan ako mag-e-enjoy? Ganun. So, Kala mo tanda na niya. Ilan taong ka na? Kala mo 50 years old. Ikaw mga pinakabata dito Kinabog niya ako. As a 31-year-old. Kayo, di ba marami rin naman kayong mga travel? Yes. Oo. Hindi, tsaka yun yung inaano ko sa kanya eh. Ini-instill ko din sa kanya na parang meron ka pang ibang life besides sa pagiging volleyball player. Kasi 'di ba, alam naman siya medyo mabilis siya ma-down. Oo. Tapos kaya sobrang affected siya sa ganyan. Kaya minsan nga kapag nag-uusap kami, in fairness, nagagamit ko ang iyong mga words of wisdom. 'Di ba? Sabi ni Toti ganito. Hindi, pero nag-improve na ako sa hindi na ako masyadong nagdadamdam. Ganun. Same mo din, parang tao lang din naman na nasasaktan ka din, umiiyak ka din naman. Then, pinaprocess ko lang lahat nung nangyayari. And, basta pag naiyak na. Oo, iyak ko din, ganun. So, paunti-unti guys, papunta na rin ako dun sa ganong walang pakialam, ganyan. Kaya ito rin, kaya po nagpo-podcast kami para magkaroon na iba naman ng ang takbo ng buhay, di ba? So, feeling mo, meron ka pa bang ano pa kaya yung pangarap mo? Pangarap ko po maging billionaire. Ako din. Ayun ang katotohanan. Sana po. Yun po ayoko yung hindi ako komportable pag tumanda ako. So, yun. Gusto ko lang maging financially stable and have a family. Let's welcome. with the family, sure. Simple pero mahirap abutin, di ba? Sana maabot. Mahirap abutin ngayon, simpleng buhay. Feeling ko naman lahat tayo ganun yung pangarap di ba? Maging komportable sa buhay, magawa mo yung gusto mo. Yun. Kayo, ano pang plano nyo in the next 5 years? Oy! Parang, I got the chance. Ikaw ang guest, hindi namin sasagot. Cut, guys. Kami ang host. Kayo, sige, individual. Anong plano nyo? Ano nakikita nyo for the next 5 years? Ako nga, parang mostly, ang thoughts ko now, ano na ba yung next after volleyball? Kasi parang, mapalapit na ako dun Di ba? O sige na, sabihin nyo na, anong gusto nyo? Hindi, pero gets, nandun na ako. Tsaka parang, ako personally, okay na ako sa career ko as volleyball player. Parang kasi, naging role player na ako. Parang, sige, kung anong kailangan, biglang, isang araw, day before ng game, sasabihin, "Uy, libero ka bukas." Sis, yung kabag ko talaga. Grabe. Parang, alam nyo yan. Tuti, sakit na yan ko. Bakit naman bigla ako libero? Diba? Yung ganon. Day before ng game, pinamaluan ka. Libero. So, parang mahirapan pa ako matulog. Diba? May ganon akong mga moment. Hindi siya nakatulog. So, parang, yun, ina-accept ko na yung mga kung anong kailangan kong role. So, pagdating sa volleyball career ko, nandun na ako sa point na yun. So, yun nga, yung iniisip ko talaga kung ano bang gusto kong gawin next na in all honesty nga, kung meron na akong stable na mapagkukuhanan or something na gusto kong gawin besides volleyball, I'm ready. Parang ready na akong iwan yung volleyball. No! Ang una pong iiyak talaga si Toti pag umalis na si Ella. Oo, feeling ko ako pinaka magiging emotional. Hindi pa ako ready. Like, Ate MG. Kailangan pa kita everyday. Ako pala talaga emotional support. Di, pero ngayon, syempre tayo nga ang pinakamatanda sa team, di ba? Parang, sabi ni RV, hindi daw. Ay, di ba? Okay ka. Ay, di, pero, like, Ate MG, kakasal na. Oo. Diba? So, parang, umigat pa unti-unti, nandun na sila sa
pag gagawaan sila ng family, tapos, yun nga, tapos gumigit na yung age ko, kami nila, Kyle, alam mo yun, umuusog-usog na kami doon. Parang, nasasad ako, kasi, ay, baka maiyak si Sisi. Hindi, kasi, sobrang tagal natin magkakasama. Tapos, ano kayo mangyayari pag, kunyari, wala na si Ate Lai, nagka-family na, si Ate MG, like, sino pa ba si Ate Den, natuluyan na siyang talagang bumuo ng family. So, parang ano na tayo? Ano ng klase tayong, Na-answer ko nga si sis, umandahanda ka na. Ay, taray. Hindi, sis. Ayoko talaga. Hindi. Ano yun? Ayun. Ako, ang ano ko, after 5 years, hindi, lagi ko sinasabi sa kanya, gusto kong magkaroon ng life na tahimik. Yung makakagalaw kaming dalawa. Tapos, alam mo yun, corny siya, pero alam mo yun, na-imagine ko yung self ko na nandun kami sa lugar na, alam mo yun, puro puno, alam mo yun, may maririnig mo yung mga ibon, tapos sobrang fresh. As in, ganong kapayapa na life, na parang okay lang ako kumain ng okra araw-araw, ganon, or isda, ganon. Basta happy ako. Tapos, pero meron kang milyon-milyon. Ay, ganon. Kunyari mahirap, pero hindi mahirap. Ganon. Pinapawisan ako. Pinapawisan si Ana de Jesus. Hindi, pero ganong life. Yung parang hindi mo note on the million. Oo. Hindi mo iisipin yung pera, pero ganong kasimple yung buhay mo. Na happy ka lang. Na parang, for me, yun na yung happiness ko sa after ko maglaro. Pero yun din kasi, I think lahat, as a celebrity. Sabi nga ni Tito Boy. Pero totoo. Kasi sa atin, naging kasi talaga siya eh. Totoo naman eh. Entertainment, lahat, ganyan. So I think every celebrity or every player, yun yung, dream to, like, sabi ko nga, ang hirap magbakasyon sa Pilipinas. Oo. Oo. Alam mo yun, yung lalakad ka lang, tas gusto mo lang i-enjoy. Yan. I think yun naman din yung goal nating lahat after volleyball. This is PBNJ, brought to you by our Arena Plus Network. Maging updated sa sports podcast tulad ng PBNJ. Like and subscribe to the Arena Plus Network and PBNJ YouTube channel. Sama-sama tayo makipagchikahan. Kasama ang Arena Plus Network, sama-sama sa arena. Dahil napag-usapan natin ng 5 years from now, nasa na tayo. So tingin nyo, kahit hindi 5 years from now, or kahit ano lang yung feeling nyo na moment, or yung mga, like, after ko magawa yung ganito, ganyan, okay na ako. Mga ganun. Tels, tingin mo. Ako siguro, Siguro siya Tels 3 years from... Joke lang. Ako, I think kapag, nakapagtanim na ako ng enough na puno. Kasi sabi niya gusto niya tumira kami sa maraming puno diba? So, kailangan ma-provide ko yun. Ibon pala. Ayan. Isda. Oo. So, kailangan pala isda. Yes. Uy, pala isda. So, pag marami na akong puno, pwede na. Yun na yung moment. Kaya, aabang ako yan. And then, ewan ko siguro, kapag na-feel ko na yung stability, na okay na kahit anong volleyball, ganyan. Tapos parang contented na din ako sa kung nasan ako sa stage ng life ko. And I'm ready na to settle down. Parang ganun. So, hindi ko alam kung kailan ko ma-feel yung moment na yun kasi ngayon baon-baon pa tayo sa utang eh. una sa lahat, pag balabayaran na lahat ng lahat na utang. Utang sa bangko. Oo, yun. Pag hindi na Miss Pilot. Miss Pilot. Hello, Miss Pilot. Ikaw. Ako feeling ko, pagpagod na ako. Yun lang. Hello? Hindi, parang kahapon yun. Parang kanina lang yun. Hindi. Kasi ako pag, kunyari, nag-stop ako sa isang bagay pag na-feel ko ng pagod na ako. Like, hindi ko na siya ma-feel, like, wala na talaga, ganun. So, feeling ko, mag-stop ako mag-volleyball pag na-feel kong pagod na ako. Ako siguro pag nagka-arthritis. Sakit na lahat. 60 years old ka na. Yung tuhod ko kasi. Ako, siguro same with Ate Els. Pag feeling ko stable na ako. Kasi, first, 26 pa lang naman po ako. So, parang matagal-tagal pa po ang volleyball, ko. 10 years pa. Oo. Tsaka, hindi naman ako super na kailangan makalaro muna ako sa ibang bansa bago ako mag-retire. Pag given a chance lang. Ganon. Tsaka, gusto ko lang, like,
syempre after volleyball, gusto ko na may backup ako. Like, business or I don't know. Something that will provide. Ganon. Pero ngayon, serious yung baka pag nagka-arthritis. Pero masaya pa naman ako. Tsaka ayoko naman umalis ng volleyball na nag-retire ako dahil injured na ako or nag-retire ako dahil di na ako masaya. Gusto ko maganda yung exit ko. Ganon. Na parang hindi ako magre-retire all of a sudden lang. Alam mo yun? Parang announce ko po, magre-retire na ako this year. Joke lang. Hindi naman ako secretive na tao eh. Like, malalaman nyo naman kung magre-retire na ako or ano. Sana naman, Toti. Kasi, Kaya nga, ghoster. kasi mauna sila. Tapos baka mamaya mauna ka pa sa akin. Kasi may arthritis na siya bukas. Oo, may arthritis na ako. Mauna muna ako sa'yo bago ikaw. Yun. So, ayun. Gusto ko lang stable ako, may backup. Tsaka, kontento na ako sa career ko. Sana madami tayo natutunan, no? Okay, Sa ano na to. Sa segment na to. Marami po kayo na diba? chismis tungkol sa... Oo. Thank you, Tots, kasi hindi kayo napigilan yung mag-away ni Gemma Kaya today. nga Ha? eh. Uy, Ngayon wag sa ka. episode na to. May 3 points nga si Toti Nagtagal ngayon. kami Oo. ng isang oras na Yeah. hindi kami nag-aaway. Pero kasi nga, araw-araw ko siyang inaaway. Pero araw-araw din akong may natututunan naman sa kanya. And ito yung araw na yun. Grabe, 4 points pa lang, guys. 4 points. Hindi, 2 Five na points ba? kasi yung kanina eh. Oo. Ay, So, 2 5 points. Okay, 5 points. points ako Hanggang 5 today. lang. Oo. Ako, natutuwa ako na nag-guest ako dito. Mm-mm. Kasi, para maramdaman nila naman na kaibigan naman talaga. Kasi kami na lang po magkakaibigan. Hindi, para maiangat mo na yung sarili mo. Kasi lagi ka namin binababa. So, ito na yung chance mo maiangat ang sarili mo. Ako natutuwa ako na nag-yes ako sa podcast na to kasi araw-araw kami nagsasama pero hindi kami nag-uusap ng ganito kalalim. Like, yung sa mindset namin and all, puro chismisan lang po talaga. Pero we know when we need each other. Alam mo yun. Alam namin kung paano namin supportan yung isa't isa. Gaya ng pagbudol nila sa akin dito sila, supportan ko sila. So, salamat. Salamat, ha? Thank you, Toti. thank We you, love you. The views and opinions expressed by the podcast creators, hosts, and guests do not necessarily reflect the official policy and position of Arena Plus Sportsbook, the hosts of the program, or other programs of the network. Any content provided by the people on the podcast are of their own opinion and are not intended to malign any religion, ethnic group, club, organization, company, individual, or anyone or anything.